Wag na pupo dyan, ha? Ha? Wag pupo dyan, ha? Doon kay nanay. Gagawan ko ng paraan kung anong gagawin dyan sa inodoro mo. Ha? Okay? O, okay. O. So ngayon po mga kabayan, nalinisan na natin yung loob at naagiwan na natin yung mga upuan naman po mga kabayan dahil ang dami ring agiw, daming mga dumi. So ito naman ang linisin natin dahil i-repaint natin, i-varnish natin uli mga kabayan dahil na rin natanggal na yung niya, yung varnish niya. So ganyan ako pag naglinis ng mga kabayan, kailangan yung mga ilalim, hindi yung puro lang ibabaw, puro ibabaw yung nakikita. Yung ilalim yung pala nandoon yung dumi. Oh, di ba? Nandoon yung dumi mga kabayan, no. So ito naman po mga kabayan, yung malaki, nasira na siya. Ayan, natanggal. Itapon na ito mga kabayan, hindi na ito pwedeng ikumpuni. Marupok na yun nandoon. Siguro nababasa. Na mga kabayan, tapos may mga kaya itapon ko na siya. May mga pupo na natuyo. Ayan. Ayan, mga pupo yan mga kabayan, kaya itapon na to. Sunugin na lang yan dyan. Yung maiwan yung na lang, yung dalawa. Panggatong na nila. Panggatong na lang yan. Grabe talaga mga kabayan yung yung dumi. Kaya Ate Lita, please, pag bumisita ka dito, paki-check naman. Huwag nyo iasa lahat ni nanay. Siyempre may obligasyon. Tingnan nyo rin dito yung sitwasyon. Hindi yung bisita kayo na sisilipin nyo lang, titingnan nyo lang sa dalawang mga mata nyo na wala kayong gagawin. Lahat tayo busy, lahat tayo may obligasyon. Pero kailangan maglaan ng oras.
siya punasan mga ka, diretsuhin siya ng varnish. Hindi rin didikit kasi nandoon pa yung dumi. Kaya kailangan talaga ay punasan na muna. Men! Yung lamesa, dalahin na rito. Eh, ito na muna, Roland. Yung isa mga kabay, hindi na po namin masave kasi sobrang dumi na yon. Okay lang sana yung sira, okay pa kung kayang kumpunihin, kailang palitan ko na lang yan, tapon ko yan kasi sobrang dumi. Yan ang ginagawa niyang patungan para makapupo siya mga kabay doon sa gilid kung saan nilimas natin kanina. Kaya hindi na talaga siya kaya. Kaya nasira siya, syempre baka mamaya ginamitan pa yan ng tubig dyan. Diyan siya naguhugas. Kaya nasira yung bandang ilalim. Yun yung ginawa niyang CR. Then, pati yung mga damit na mga tanggalin ko na yung mga pati yung mga ibang sapin. Lika. Sige. Pati ilalim. Sticker niya, dito mo ilagay. Sige, pati yung mga yung sa ilalim yan. Lahat. Pati kabilaan. Baliktarin mo. Itumba mo. Baliktarin mo, tumba mo, pati ilalim, itumba mo. Yan. Oh, sige, pati ilalim. Ito. Yan, yung mga yan. Oh, di ba? Marumi sa ilalim. Oh. Sige, mamaya punasan mo rin ulit yung ibabaw. Sige.
Gitu. Sa gilid. Ayun, sa kabila. O, tapon mo na yan doon. Kuha ka ng tuyo. Punasan mo ng tuyo. Tapon mo na yan doon. Basura. Lagay mo dyan. So ngayon po mga kabayan ay i-varnish po natin para umuki. No, yung isa nilagay na lang po namin sa gilid kasi may pupo na yung mga kabayan na nanigas doon. No, so varnishan na po natin ito. Yan, para kahit pa paano ay maging bago. Sayang yung yung mahabang upuan mga kabayan. Siguro gumagamit pa siya ng tubig or dyan. Sabihin mo sa akin ha. Ha? Sa loob ng bahay ha. Kung hindi mo nilagyan ng bato yung anidoro, maayos sana. Ha? Nilinisan na ni Glenn ha. Kaya pala minsan, kahit anong paligo namin sa'yo, amoy dumi ka pa rin. Buhok mo, tumutubo na. Madali. Ipapasok din namin bago kami alis. Baka maabutan ng ulan. Tignan mo yung isa, imbis mahigaan, hindi na. Doon mo ba pinupunan yun? Maraming pupo eh. Saka siguro nagagamit siya ng tubig kasi na or ihi niya, hindi siguro tubig, ihi pala.
Bumigay na yung ano kasi naihian niya. Kunin mo na tong planggana, ilagay mo na doon, mamaya. Lalagyan mo ng tubig yun, labang kulit yung damit mo, hindi mo nagagamitin yung... Ang problema ko rito, kahit bagong laba ang damit niya, tinitikrop ng maayos. Ilagay mo na doon sa bahay mo to. Pagdating dito, binuburangkit niya. Tapon mo yung tubig. Yan. Kaya nga po, Nay, sabi ko po sa inyo, pag nag-alaga ni Ronald, parang bata yan. Akala mo 2 years old, 3 years old na lahat kailangan talaga. Kaya nga may sarili yan siyang kasambahay eh. Kasi di ko maasikaso kung ako lang. Lagay mo lang dyan sa poso. Nasira kasi yon sa ano, sa wiwi niya. Bakit mo na yan? Gagamitin niyo pa yung martilyo. Ano naman nun? Papo po. Tabi mo na rin yun para pagka may kinumpuli sila eh. Nat, huwag may iwan dyan walis yung martilyo. Yung plastic. Yan. Lagay mo lang doon. Ako ang magtatabi dyan. Gagawin natin para makapagsalita. Hindi po talaga, sabi kasi nila no, talagang ganyan si Kuya Ronald, talagang hindi po nagsasalita. Wala na talagang ano dyan kasi sa dila po yan, Nay. Shhh! Tapon yan. Ay, Glenn! Halika. So ayan po mga kabayan, umuwi na siya. At na anuhan natin, na makeover natin mga kabayan. Isa pa mga kabayan, hindi ko na siya ibalik kasi ito no, ang daming pupo na nakadikit. Bukod doon, pwede siyang hugasan. Pwede siyang hugasan mga kabayan. Kailang inihian niya ito, pati yung sandalan oh. Ang dami nakadikit na pupo. Inihian na niya yan. Kaya nabulok na. Kahit kung punihin natin yan, bulok na talaga siya mga kabayan. So dyan na lang siya. No, or itapon na talaga yan siya kasi ganun din, mag-aanay lang yan dyan. Mahirap na. And kung ibalik ko siya dito sa gilid, Mamaya na, No? tapang ko siya dun. kung ibalik ko siya dito sa gilid mga kabayan, dyan na naman siya. Pupupo na naman yan siya kasi yun ang nagiging patungan niya. Parang ginawa niyang inodoro. Para siyang sa bundok na pumatong sa kahoy. Kaya hindi ko na ibalik dyan, hindi ko na ibalik dyan para wala siyang pagpapatungan. Yan, open na yan dyan para walang ano,
wala siyang makita na upuan niya dyan mga kabayan. Tapos yung upuan dito na lang yan ilagay. Para maayos. Yan. Madali lang naman tumatuyo. Ayan, tuyo na nga kaagad. Hangin lang ito mga kabayan eh. So, tuyo na kaagad. So, yan, papasok na namin. Huwag mo muna itong upuan ha. O, doon mo na unahin doon. Huwag mo muna itong upuan ngayon kasi hindi pa masyadong tuyo. O, hindi ko na igilid mga kabayan para hindi niya gawing inodoro itong ano. And then, wag na pupo dyan ha. Ha? Wag pupo dyan ha. Doon kay nanay. Gagawan ko ng paraan kung anong gagawin dyan sa inodoro mo. Ha? Okay? O, okay. O, so yan po mga kabayan. Try kung ano, mawante si Glenda para makuha yung bago. Buti ka sana na kung maliit lang. Eh, paano kung malaki po? O, ito, halika. Sayang yung CR mo. Buti kung magawaan pa ng paraan yan. O, dito. Damay yung pumot na uli. Ano ka rito? Tapos panay mo yun, tapos balik mo yan dyan. Balik ka dito. Len, yung powder, nilagay mo dito. Sa damit mo. Halika na rito. Len, may kanin pa ron? Pasok mo na yung lamesa mo. Harap ka dito. Kain. Eh! Sige, kain ka na. Kabayan, pinakain muna namin si Kuya Ronald. Pati yung pagkain ng mga kabayan, no? May mga time din po na ano na sobrang kalat niya. No, sobrang kalat niya. Meron naman minsan na hindi, pero talagang ganyan, Kailangan lang after niyang kumain mga kabayan ay utusan mo lang siya, no? Na iligpit or pulutin niya yung mga nagkalaglagan na kanin. Ulam. Ayan, ulam. Ubusin mo yung ulam. Malis ka dyan, ate ko. Malis ka dyan. Alis mo rin. Uwi ka sa anak mo. Uwi ka sa anak mo.
Dito na lang. Yan. Sige. Mamaya kakain. Nasain na tayo. Sahod, sahod, sahod. Yung kanin sa bibig, alisin. Para hindi magkalat. Nguyain ng maayos. Sa pagkain naman po mga kabayan, nung dumating to sa amin, ayaw niya ng gulay. Gusto niya puro karne lang. Kasi siguro, nasanay po siya mga kabayan sa mga tindahan, mga karinderya. No? Kasi nga, palaboy siya mga kabayan. Minsan mayroon nagbibigay sa kanya ng mga karinderya, mga nasanay siguro siya, laging binibigay sa kanya is karne. Nung nakup-kup namin, pinapakain namin ng gulay, ayaw po talaga niya. Ayaw niya. Pero pag ulam namin ay karne, binibigay sa kanya, kakainin niya. Pero sabi ko, hindi pwedeng puro karne-karne. No? Kung anong ulam namin, ay yun din po yung ulam niya. So, pinapractice ko. Ako mismo nagpapakain sa kanya mga kabayan. Kasi kung si nanay lang, ay hindi niya kakainin yung gulay. So, ang ginagawa ko, ako mismo ang magbantay sa kanya. Ako mismo ang magpapakain sa kanya, nandyan ako sa harapan. Kakainin niya, mga kabayan. So, nasanay siya sa gulay. Ewan ko lang ngayon ay kung kumakain po siya ng gulay. Ayun, very good. Mga labong na may saluyot. Kasi dati po, hindi po siya kumakain ng mga gulay. Kahit anong gulay, ayaw po talaga niya. So, na-practice ko siya mga kabayan. Sabi ko, hindi pwedeng hindi kakain ka ng gulay. Nung una, parang na-dual-dual siya in everything. Pero sa katagalan, nasanay niya. Nasanay siya. Oh, hanggang ngayon, nadadala niya. Wala na tayong kanin eh. Mamaya na lang gabi baga. Alisin mo yung kanin sa bibig. Alisin, ayusin, magsubo. O ganyan mga kabayan. Kaya sabi ko sa madaling salita, kapag nag-alaga ka, 2 to 3 years old ang inaalagaan mo. Lahat talaga, as in. Oh, sige, papakin mo yan. Pagkatapos, maghugas ng kamay. Pulutin, pulutin. Ang bilhin niyo sa kanya, short, tsaka chinelas. Opo. Saka yung unan. Ka na sa kamay mo. Hugasan na kami doon, tsaka bibig. Magsabon ka na. Ay, inom ka muna ng tubig. Oh. Tapos hugasan mo yung kamay mo. Punta na roon, hugasan ng kamay. Magsabon ka ng kamay mo, ha? Ganyan mga kamay, no? Kita nyo? Yung baso mo. Ganyan, ang dami sa ano niya, sa Short yun. shirt niya. Kalaglagan yung pagkain. Andyan yung sabon sa planggana, Ronald. Nat. Yan, ikanaw mo yung kamay mo dyan sa planggana. Sabon yan. Hindi, dyan sa planggana. So, ayan po. Mga kabayan. Nay, kayo na po bahala. No? Ay assorted grocery na po yan. Tapos itong bigas. No? At mag-iwan ako ni nanay ng pambili-bili ng ulam. Yung mga gamit niya, Nay, ay ako na bahala bili sa sa sunod. Ito 2,000 pambili-bili ng ulam nyo. Pang budget. At kahit gulay-gulay lang, Nay, no? Hindi naman siya nagrereklamo sa gulay kasi sinanay ko na yan. Medyo patabain natin ng konti. At tanghali,
patulugin niyo po, Nay. Kasi doon sa amin, pinapatulog ko siya ng tanghali. Oo, matulog siya ng tanghali. Kasi minsan napupuyat siya sa gabi. So, ang ginagawa ko, pag puyat siya sa gabi, sinasabihin ko si nanay, Nay, patulugin mo, pahigain mo ng tanghali or hapon. Yan ang ano. Ulitin ko, bawal magpupo sa loob ng bahay, ne. Ha? Huwag na magpupo doon, ha? Puputulin ko yung ano mo, yung ubot mo. Kawawa yung maglinis. Kaya sabi ko po sa inyo na ilang beses ko pong ginagawa po ni Kuya Ronald yun. Hindi ako nagsasawa sa kanya i-remind pagkatapos kumain or sa umaga, utusan mo na siya. O sige, gamit ka na pupo ka dyan. Bago matulog, pupo din siya. Yan ang inuutos ko ni Nanay Marlene. Buhat nung isang beses nangyari na pumupo siya dyan sa nilimas nila ni Charlene. Pumupo siya dyan sa sa tabi ng CR na hindi doon sa inodoro. Kasi nga hindi nga po siya sanay. No, at hindi rin po niya naiisip dahil alam naman natin yung sitwasyon niya. Kaya ang ginagawa ko noon, hindi na naulit. Sa umaga, routine niya, pupo. Sa gabi, routine niya, pupo. Oh, at least makasanayan po niya yon. Kasi minsan baka mamaya alas 12 ng gabi pumupupo o anong oras. So ang ginagawa niya, nakita naman natin kanina, ang dami, di ba? Ang dami. Pasintabi po sa kumakain mga kain, ang dami talaga. Akala ko mga atis lang. Super dami talaga. No, super dami. So, ayun. Talagang ganyan. Sabi ko nga, sa mga ginagawa natin mga kabay, nandoon na lahat na. Lahat na talaga. No, karpintero tayo, mason, nagbigay ng pagmamahal, naglilinis, nagpapaligo, lahat na mga kabay, pinasok ko na. Lahat talaga, lahat na. Wala na akong inaayawan, kumbaga lahat na all around, kumbaga ginagawa natin. Kasi kung mapili ka sa mga gusto mong gawin o sa mga taong tutulungan mo o yung gusto mo lang gawin, yung kaya mo lang, wala, kawawa. Kaya please, Ate Lita, pag bumisita ka dito sa kapatid mo, hindi lang yung simpleng bisita na kumusta o dadalaw ka dito na titinan mo lang, no? Magsakripisyo. Ako nga kinaya ko nga sa loob ng mahigit 4 na taon, no? And then kahit papaano sobrang busy ko, malayo ng area ko, pero kahit papaano sinisikap ko na makapunta dito, no? And then syempre hindi mo pwedeng iasa din ni nanay, no? Dahil may obligasyon din. Paano kung hindi ako napunta dito, nagawi dito, o kung di wala na yung bahay ni Kuya Ronald, nako, baka mapuno na yan. Maging safety tank na. Dahil sobrang dami na talaga kanina mga kabayan. Nagulat ako. Kaya nasira yung habang upuan. Kasi syempre, hindi pala niya ginagamitan ng tubig yon, no? Kung saan-saan na lang siguro niya kasi mga upuan ang dami. Doon na lang siguro niya pinupunas. Plus, yung doon na rin siya umiihi. No? Doon na rin siya umiihi mga kabayan. Kaya nasira. Yung kabilang side, sobrang rupok na. No? Yung kabilang side, hindi ko alam kung makumpuni pa yun o ano gagawin ni nanay doon. Pwede niyang hugasan or dugtungan niya ng ibang or palitan niya. Kasi sabi ko, wag na ilagay doon. Bukod doon mga kabayan, ayaw ko na rin ipalagay doon. Kasi kung ibalik ko doon sa dating pwesto kasi walang pagpipistuhan, no, ay baka gagawin na naman niya ulit. Doon siya sa sampa. Feeling ko, kasi magkadikit yon, no, sumasampa siya, no, sumasampa siya doon. Kaya ang wiwi nandoon lang, pati yung pupo. Ang daming palaka, 3 palaka, ang daming ipis, Diyos ko. Isang dump truck na ipis po mga kabayan sa loob ng bahay ni Kuya Ronald. Kaya sa sunod, magdala ako ng pamatay ng ipis. Yung mga una niya, pinatapon ko na. Magdala ako ng kumot. Basta, kung ano yung kailangan yung mga kabayan, dadalhin ko. Yung ano naman po, yung inodoro niya, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. No, subukan daw nila ni nanay magwantes, ipadukot. No, ipadukot or anong gagawin dyan. Sana madukot or subukan din itulak. Baka hindi ganun kalaki yung yung bato mga kabayan ay pupunta yun doon sa sa ilalim. Or tanggalin siya, no, bagbagin talaga yung nakapalibot na semento and then ulitin itaktak or itaob, no,
kung hindi talaga madala. Kasi sayang, kung basagin niya, ibago pa yan eh. So yun talaga, kung hindi siya madala sa dukot, bagbagin siya, tanggalin, tapos taob, yung matanggal yung bato na nakabara. Kasi nilagyan niya siguro. Malamang nilagyan niya, alangan naman iba ang maglagay dyan. No, kaya please, sa mga kapatid, kung naalala niyo pa si Kuya Ronald, baka naman ay hipuin yung mga puso niyo na bisitahin. At hindi lang simpleng bisita. May kasamang sakripisyo at tunay na pagmamahal. No? Na tulad ng ginagawa ko o gaya ng ginagawa ko. Lahat na lang. Kahit nandoon sa kabila, nililinis ko si Ronald yan mula pa hanggang ulo. Ganyan ang ano namin ni Ronald. Okay, so ayan po, Nay. Assorted groceries, tapos bigas, and yung 2,000, budget nyo po sa ano. Baka makakabalik ako dito before Christmas. Sa abot ng aking makakaya, pero pag hindi, next year na, magdala ako ng mga ano nila, gamit. Kasi sabi ko, itapon na yan. Pati yung mga lumang damit niya. Short at saka t-shirt, chinelas, marami. So short lang saka chinelas. Brief, marami pa po. 4. Okay, dagdagan ko na rin. Tapos kumot, unan. Tapos bilhin na rin ako ng bagong banig. So ayan, okay. So ayan po mga kabayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Without skipping ads, paki-like and share na rin po mga kabayan. Okay, bye-bye na. Bye-bye. Pang merienda mo. 500. Pang merienda mo, ha? Okay. Dito na po kami, Nay. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.